Chapter 5, Breeding Grounds of Criminality, Causes of Crimes. Meron tayong 6. First is poverty, characterized by unemployment, low income, malnutrition, and rapid population growth. Poverty leads individuals to desperate measures, including crime to escape hardship. Ang kahirapan ay nagdudulot ng kawalan ng trabaho, mababang kita, ng malnutrisyon. Dahil dito, ang mga ilang tao ay napipilitang gumawa ng illegal na bagay para makaligtas. Ang halimbawa pa ay merong isang tao na walang trabaho at nagugutom, maaaring mag-end up siya sa pagnanakaw ng pagkain. Next ay ang ignorance. A lack of knowledge about laws and civic responsibilities foster an environment where individuals may unknowingly engage in illegal activities. Kawalang kaalaman. Ang hindi pagkakaalam tungkol sa mga batas at tungkulin ng mga mamamayan ay nagiging dahilan ng mga hindi sinasadyang pagkakasala. Halimbawa, merong isang tao na hindi alam na illegal ang pag-akyat sa isang pribadong lupa. Maaaring parusahan dahil hindi niya ito sinasadya. Third is injustices, abuses. Systematic injustices and abuses not only constitute crimes themselves but also create a cycle that encourage further criminal behavior. Ang mga pang-aabuso at kawalang katarungan sa sistema ay nagiging sanhi ng karagdagang krimen dahil sa galit ng mga tao. Ang halimbawa, kung ang mga tao ay nakakaranas ng diskriminasyon, maaaring isipin nilang hindi na kailangang sumunod sa batas. Next ay sub-state. A government that fails to enforce law, plagued by corruption and absentee official, exacerbates societal issues by not providing basic services. Ang mahinang estado na gobyerno ay hindi nagpatupad ng mga batas at puno ng korupsyon ay nagpapalala ng mga problema sa lipunan. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay hindi nagtatrabaho, nawawalan ng tiwala ang mga tao sa mga institusyon. Sa madaling salita, ang sub-state ay mahinang pamamalakad ng gobyerno. Next is fear. This pervasive issue affects all levels of society, creating an atmosphere of anxiety and insecurity. Dito naman, ang takot daw ay nakakaapekto sa lahat ng tao na nagdudulot ng pagkabahala at kawalang seguridad. Ang takot sa krimen ay nagiging dahilan para ang mga tao ay huwag lumabas ng bahay. Next ay loss of family values. Deteriorating family ties lead to broken homes resulting in children becoming misguided, engaging in drug use, and potentially turning to crime. Ang pagkakawalang halaga sa pamilya kapag hindi na nagkakaroon ng ugnayan sa loob ng pamilya, nagiging sanhi ito ng isang sirang tahanan at may mga batang naliligaw ng landas. Halimbawa, ang isang bata ay lumaki sa isang pamilyang walang ugnayan at maaaring malulong sa droga at magiging kriminal. Next ay ang additional basic causes of crimes by Cirillo Trajo. First is hatred. Some individuals harbor deep-seated hatred that can lead to violent acts, specifically if they struggle to control these feelings. May mga tao daw na may malalim na galit na pwedeng mauwi sa karahasan, lalo na kung hindi nila ito makontrol. Halimbawa, ang isang tao ay na-offend, maaaring magplano ng paghihiganti na doon sa taong nakasakit sa kanya. Next ay ang passion. Everyone experiences similar passion, but the ability to control them is influenced by upbringing and home environment. Sabi naman dito, ang bawat tao ay may kakayahang makaramdam ng matinding passion, ngunit ang kakayahang kontrolin ito ay nakadepende sa pagpapalaki at sa kapaligiran ng kinalakihan ng tao. Halimbawa, ang bata ay lumaki sa isang tahanan na nagbibigay halaga sa edukasyon, ay mas madaling makokontrol ang kanyang pagnanasa na maging isang doktor, isang teacher, or kung ano man ang pangarap niya sa buhay. Samantalang ang batang walang suporta sa kanyang mga pangarap ay maaaring mawalan ng motibasyon sa kanyang mga nais sa buhay. Kaya ang ating upbringing at kapaligiran ay may malaking epekto sa pagpapahayag at kontrol ng ating passion. Next naman ay ang personal gain. The desire for a better life can motivate individuals to engage in criminal behavior for personal benefit. Ang pagnanasa para sa magandang buhay ay maaaring mag-udyok sa mga taong na makilahok sa mga kriminal na gawain para sa sariling kapakinabangan. Halimbawa, ang isang tao ay nahihirapan sa buhay at nakakakita ng iba na yumayaman mula sa illegal na aktibidad, ay maaaring matukso na subukan din ito para mabilis din ang kita nila. Next naman ay ang insanity. Those with mental disorders may lack the ability to distinguish right from wrong and cannot control their action. Ang insanity ay yung mga taong may mental na karamdaman, maaaring hindi nakakaintindi ng tama at mali. Halimbawa, isang tao na may schizophrenia ay maaaring makagawa ng krimen nang hindi niya alam na mali ito. Na-discuss na natin to sa last nating module. Next ay revenge. A common impulse to retaliate against perceived wrongs can lead to violent actions against other. Ang paghihiganti naman, ang pagnanais na makaganti sa mga nakakasakit ay pwedeng humantong sa karahasan. Halimbawa, kung may nagbigay ng masamang salita
Sa isang tao, pwedeng magalit siya at gumawa ng pisikal na pag-atake. Last ay ang unpopular laws. Laws that are legal but viewed negatively by the public can contribute to criminal behavior as individuals may feel justified in breaking them. Unpopular laws naman, ang mga batas na legal pero itinuturing na hindi makatarungan ng publiko ay maaaring magtulak sa mga tao na labagin ang mga ito. Halimbawa, isang batas na naglilimita sa mga karapatan ng tao at maaaring magdulot ng protesta at pagsuway.